Kabanata 971. Ngumiti si Lydia habang sinasabi, tama ka. Narinig mo na ba ang Skyward Chamber of Commerce? Ako ang tagapagmana nito. Ha? Ikaw ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce. Sebastian ay nagulat. Matagal na siyang nasa mundong ito upang hindi na maging walang kaalam-alam na dayuhan na dati siya. Narinig na niya ang Skyward Chamber of Commerce noon. Ito ang nangungunang silid ng kalakalan sa katimugang rehiyon na talagang nalampasan ang Bejeweled Tower. Sa madaling salita, kahit na pagsamahin ang 10 Bejeweled Towers, hindi pa rin ito makakatapat sa Skyward Chamber of Commerce. Nakita ni Lydia na labis na nagulat si Sebastian, at nakaramdam siya ng pagmamalaki. Bahagyang itinaas niya ang kanyang baba sa kasiyahan. Hindi napigilan ni Sebastian na sabihin, so, ikaw pala ang tagapagmana ng Skyward Chamber of Commerce. Mas lalo lang akong nalilito. Bilang magiging pinuno ng isang prestihiyosong guild, ang asawa mo ay dapat walang iba kundi isang pambihirang talento o tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya. Bakit si Juniper? Maaaring siya ang batang pinuno ng Gaudium sect, ngunit mayroon siyang karaniwang talento at lakas. Ano bang iniisip ng lolo mo? Ipinapangako ka sa isang katulad niya. Hindi ko naiintindihan. Si Lydia ay hindi na kontento sa kasunduan. Ngayon, lalo siyang nainis sa kanyang mga salita. Dahil kay Galen lahat ng ito. Minsan niyang iniligtas ang buhay ng aking lolo, kaya ngayon pakiramdam ng aking lolo ay may utang siya sa kanya. Kaya niya ako pinapakasal sa kanyang apo, galit na sabi ni Lydia habang tinatapakan ang lupa. Oh, dahil pala sa utang na loob. Sa wakas ay naintindihan na ni Sebastian ang lahat. Pero sa totoo lang, maraming paraan para makabawi ng utang na loob. Wala nang kailangang isakripisyo ang iyong kinabukasan para dito. Sabihin mo pa. Napakamatigas ng ulo ng lolo ko, ano bang dapat kong gawin? Galit na sabi ni Lydia habang nagngangalit ang kanyang mukha sa inis. Ms. Lockhart, kayo ba ni Juniper ay opisyal nang nag-engage? Tanong ni Sebastian nang may pag-usisa. Hindi pa. Napag-usapan pa lang ito ng pasalita. Plano ng lolo ko na ipahayag ang pakikipag-ugnayan sa salo-salo bukas, sabi ni Lydia, tila nawawalan ng pag-asa. Pinag-isipan ni Sebastian ang kanyang baba at pagkatapos ay sinabi, Ms. Lockhart, sa tingin ko dapat kang maging matapang at ipaglaban ang iyong sarili. Ipaglaban ang ano? Tanong ni Lydia, nalilito. Para sa iyong kalayaan at tunay na pag-ibig. Hindi karapat-dapat si Juniper sa iyo, at may iba pa siyang iniintindi. Kung pakakasalan mo siya, itinatapon mo ang iyong buhay, sabi ni Sebastian habang umiling at nagbuntong hininga. Bigla, tumalim ang tingin ni Lydia, at tiningnan niya si Sebastian nang may pagdududa. Bagaman nakasuot si Sebastian ng malawak na sombrero, ang kanyang matalim na titig ay nagpaginhawa sa kanya. Ms. Lockhart, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Patuloy mong pinapuna si Juniper at pinipilit akong huwag ituloy ang kasal. Ano ba talaga ang motibo mo dito? Matalim na tanong ni Lydia. Tumalon ang puso ni Sebastian. Hindi niya inaasahan na makakaintindi siya ng ganon kabilis. Sige na. Aminado ako. Talagang hindi ko kayang tiisin yung taong yon. Ngumiti si Lydia. So, ikaw pala ang kaaway ng fiancé ko, ha? Ano kaya kung hulihin kita at ibigay sa kanya? Sa tingin mo, matutuwa siya. Nangitim ang mukha ni Sebastian. Hindi niya inaasahan na magiging napakahirap niya, pero hindi siya natatakot. Ms. Lockhart, sa tingin mo ba talaga ay kaya mo akong labanan? Sumagot si Lydia, ikaw ay isang alchemist na nasa ika-4 na antas, kaya tiyak na maganda ang iyong pagsasanay. Kung gusto kitang harapin, marami akong paraan. Subukan mo kung gusto mo, sagot ni Sebastian habang lumamig ang kanyang tingin. Kung manggahas siyang kumilos, hindi siya magdadalawang isip na turuan siya ng leksyon. Biglang tumawa si Lydia. Relax ka lang. Hindi ko gagawin yon. Wala akong pakialam sa mga alitan ng mga lalaki, kaya hindi ako makikialam dito. Balik tayo sa usapan. Nasiyahan ka ba sa presyo na inaalok ko para sa mga gamot? Pag-uusapan natin ang mga gamot mamaya. Sa ngayon, sa tingin ko mas masaya ang pagkuha sa'yo. Bakit hindi ka na lang maging babae ko?
Pang-aasar ni Sebastian na may ngiti. Kabanata 972. Anong akala mo sa sarili mo? Agad na nagalit si Lydia habang ang kanyang matalim na tingin ay puno ng nakamamatay na intensyon. Tumawa ng bahagya si Sebastian at nagtanong, "Ms. Lockhart, bakit ka galit na galit?" "Nagbibiro lang ako. Kung hindi ka interesado, ayos lang, huwag na nating pag-usapan." "Ikaw, walang hiya kang matanda ka. Paano mo maglakas loob na manligaw sa akin sa edad mong yan?" Humihingal si Lydia sa galit. Dahan-daang inalis ni Sebastian ang kanyang malapad na sombrero, na nagpakita ng isang matatag at batang mukha. Nanlaki ang mga mata ni Lydia sa gulat. Inisip niya na si Sebastian ay isang matandang lalaking may puting buhok dahil sa kanyang karanasan, ang mga makapangyarihang alkmista ay palaging matatanda. Ngunit, narito si Sebastian, mukhang mas bata kaysa sa kanyang inaasahan. "Tulad ng nakikita mo, nasa rurok ako ng aking buhay. Hindi ako ang matandang lalaki na iniisip mo," sabi ni Sebastian na may ngiti. Si Lydia ay labis na nagulat sa sandaling iyon. Siyempre, nagbiro siya. "Maaaring mukhang bata ka, pero sigurado akong hindi bababa sa 80, kung hindi man 100 taong gulang ka na." Alam na alam niya na ang pagiging isang mataas na antas na alkaimista ay nangangailangan hindi lamang ng talento kundi pati na rin ng dekadang pagsusumikap at karanasan. Ang pag-abot sa ranggo ng isang alkmiste sa ika-4 na antas ay karaniwang nangangailangan ng hindi bababa sa 50 taon ng masusing pagsasanay. "Eh kung sabihin ko sa'yo na nasa 30s lang ako?" Tanong ni Sebastian na may ngiti. "Iyan ay imposibleng mangyari." Sigaw ni Lydia. Tumanggi siyang maniwala rito. Sa katunayan, sa kanyang sekta, ang pinakabatang alkaimiste sa ika-4 na antas, na kinilala bilang isang henyo, ay nasa kanyang 60s na. Ang maging isang fourth-year alchemist sa edad na 30 ay tila katawa-tawa. Patuloy na ngumiti si Sebastian habang sinabi niya, "Ako si Sebastian Wilder. Siguro narinig mo na ako." "Ano? Ikaw pala ang Sebastian na tinalo si Juniper ng 2 beses." Napasigaw si Lydia sa hindi makapaniwalang tono. "Tama ka. Kaya, gaya ng nakikita mo, malayo pa ako sa pagiging matanda." "Halos 10 taon lang ang tanda ko sa'yo," sagot ni Sebastian, habang nakangiti pa rin. "Niloko mo ako." Galit na sabi ni Lydia pagkatapos mawala ang pagkabigla. Sa mga sandaling iyon, labis siyang nagalit. "Niloko kita. Paano?" Tanong ni Sebastian, naguguluhan. "Sabi mo sa akin na ikaw ang gumawa ng mga dekalidad na pil na iyon." "Kasinungalingan iyon." Sigaw ni Lydia. "Hindi ako nagsisinungaling. Talagang ako ang gumawa ng mga tabletang iyon," sabi ni Sebastian. "Napaka-imposible. Napakabata mo pa. Dapat nasa 3 antas ka pa lang na alkaimista. Walang paraan na may kakayahan kang gumawa ng napakaraming dekalidad na mga pil sa edad mo," pinagtalunan ni Lydia sa pagkadismaya. "Ms. Lockhart, kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ko ipakita? Gagawa ako ng isang batch ng mga tableta dito mismo at ngayon," sabi ni Sebastian. Sa isang galaw ng kanyang kamay, inilabas niya ang isang alchemy pot na may antas ng spiritual artifact. Lydia ay nagulat. Sa mga nakuha niyang impormasyon, si Sebastian ay biglang lumitaw mula sa wala, at si Juliana ay namuhay ng payak sa Skyd. Ngunit, narito siya, naglalabas ng isang bihirang, antas ng espiritual na artifact na palayok ng alkaimaya. Hindi ito nagdagdag. Ipinatong ni Sebastian ang kanyang kamay sa pagan habang pinapagana ang kanyang espiritual na enerhiya. Iyan ay aktibo at pasibong enerhiya. Muli na namang nagulat si Lydia. Ang espiritual na enerhiya ay ang espiritual na aya ay karaniwang nakaayon sa isa sa 5 elemento, ngunit ang aktibong at pasibong enerhiya ay napakabihira at mas makapangyarihan. Ang higit na ikinagulat niya ay ang kakayahan ni Sebastian na gamitin ang parehong aktibo at pasibong enerhiya ng sabay, na halos hindi pa naririnig na tagumpay. Habang dumadaloy ang kanyang enerhiya sa palayok, lumiwanag ang panloob na anyo nito, at mabilis na tumaas ang temperatura. Nang umabot ito sa tamang antas, pinisil ni Sebastian ang kanyang palso, na nagdulot sa takip ng palayok na lumutang sa hangin.
Sa isang bagong alon ng kanyang kamay, dosenang mga halamang gamot ang lumipad mula sa kanyang storage ring at pumasok sa palayok sa isang maayos na galaw. Itigil mo ito ngayon din. Kabanata 773. Nakita ni Lydia ang ginagawa ni Sebastian, kaya mabilis siyang sumigaw para pigilan siya. Gayunpaman, tuluyan siyang binignored ni Sebastian. Pinagtakpan niya ang takip ng palayok ng alkaymaya at sinimulan ang kanyang proseso ng alkaymaya. Galit na galit, sumagot si Lydia, napaka-imposible nito. Mula sa mga sangkap na idinagdag mo, alam kong sinusubukan mong i-refine ang Grade 4 Cultivation Boost Pill, pero walang paraan na gagana ito ng ganito. Siyempre, tama ang lahat ng sangkap, pero sino bang nasa tamang isip ang magbubuhos ng lahat ng sabay-sabay? Bawat sangkap ay nangangailangan ng iba't ibang dami ng init. Hindi mo basta-basta pwedeng pagsamahin lahat parang nagluluto ka lang. At kahit sa pagluluto, may kaayusan na dapat sundin, walang ibinigay na teksto upang isalin. Hindi siya pinansin ni Sebastian, parang hindi niya narinig ang kahit isang salita na sinabi niya. Lubos siyang abala sa proseso ng alchemy, at wala siyang pansin sa kahit ano pa. Wala siyang. Humihikbi si Lydia at umupo ng galit, determinado na panoorin kung anong klaseng kaguluhan ang gagawin ni Sebastian. Siguro magiging sunog na gulo ito, at wala nang matitirang kapaki-pakinabang kundi mga walang silbing labi. Kahit na hindi siya isang alchemista, alam ni Lydia ang sapat tungkol sa sining upang maunawaan ang mga batayan. Nakapanood na siya ng maraming bihasang alchemista sa kanilang trabaho, ngunit ang magulong pamamaraan ni Sebastian ay isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Lumipas ang mga minuto, at nilinggan ni Lydia ang kanyang ulo. Sa puntong ito, kumbinsido na siya na si Sebastian ay isang manloloko. Hindi na siya mag-aaksaya pa ng kanyang oras. Habang siya ay tumatayo upang umalis, isang masarap at mabangong amoy ang pumuno sa hangin. Ano? Ito. Amoy ng tableta. Paano nangyari ito? Ang mukha ni Lydia ay puno ng kawalang paniniwala. Madali niyang masasabi ang pagkakaiba ng amoy ng mga halamang gamot at ang bango ng halos tapos na pildores. Kung ito ang huli, nangangahulugan ito na ang proseso ng alchemy ay nagtatagumpay at hindi nabibigo. Habang lumilipas ang panahon, lalong tumindi ang amoy, naging napakaakit-akit na mahirap itong pigilan. Talagang amoy tableta ito ng Cultivation Boost Pill, sabi ni Lydia. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang paniniwala. Sa sandaling iyon, kalmado na tinapos ni Sebastian ang proseso. Sa isang simpleng pagwagayway ng kanyang kamay, umangat ang takip ng palayok ng alchemy, at isang dakot ng perpektong nabuo na mga tabletas ang lumutang palabas, na kanyang nahuli ng walang kahirap-hirap. Kinuha ni Sebastian ang isang ampyol, maingat na inilagay ang mga tableta sa loob bago ito ibigay kay Lydia na tila hindi pa rin makapaniwala. Unang pagkikita natin ito, kaya isaalang-alang mo ito bilang regalo. Narito ang ilang Grade 4 Cultivation Boost Pills. Sana hindi mo ito isipin ng masama, sabi niya na may maliwanag ng ngiti. Nang magtagal, nakabawi si Lydia sa kanyang sarili. Mabilis, hinawakan niya ang isa sa mga tabletas at tiningnan ng mabuti. Ang tableta ay perpektong bilog at kumikislap tulad ng liwanag ng bituin. 8 natatanging guhit ng tableta ang nagbigay ganda sa ibabaw nito, at naglalabas ito ng hindi mapigil ang bango. Ay ito ang 8 Stripes Cultivation Boost Pill. Si Lydia ay nakatitig sa tabletas ng may pagdududa. Paano mo ito nagawa? Tanong niya habang humarap kay Sebastian. Oh, simpleng trick lang yan. Kahit sino na may kamay kayang gawin yan, sabi ni Sebastian na may ngiti. Inirapan siya ni Lydia. Isang Grade 4 Cultivation Boost Pill na may ganitong kalidad, na may 8 guhit, ay halos hindi naririnig. Iilan lamang sa mga tao sa mundo ang makakapagpino ng ganitong antas. Bawat sangkap ay nangangailangan ng tiyak na antas ng init. Pero pinagsama-sama mo silang lahat at nagtagumpay ka pa rin. Paano mo nagawa iyon? Tanong ni Lydia nang may pagkamangha. Kung may mga kamay ka. Sebastian ay malapit nang magbiro muli tungkol sa pagkakaroon ng mga kamay, ngunit nang makita niya ang kanyang ekspresyon, nagpasya siyang sumagot ng seryoso. Talagang napakadali lang.
Ipinakalat ko ang mga sangkap sa iba't ibang bahagi ng alchemy pot at kinontrol ang array sa loob upang matiyak na bawat bahagi ay umabot sa tamang temperatura na kailangan para sa bawat halamang gamot. Sa ganitong paraan, nakatipid ako ng maraming oras. Ikaw. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Lydia ay labis na naguluhan. Kahit na ginawa ni Sebastian na parang madali lang, alam niyang napakahirap makamit ang ganoong bagay. Hindi pa niya kailanman narinig na may gumawa ng ganoon. MS Lockhart, sa tingin mo ba kahanga-hanga ako? Mukha ba akong mas gwapo ngayon? Pabirong tanong ni Sebastian habang nakangiti. Tigilan mo na ang pagyayabang, sagot ni Lydia. Sa kabila ng kanyang mga salita, namula ang kanyang mga pisngi ng bahagyang kulay rosas. Hayaan mong magpakasasa ako sa aking sarili ng kaunti pa, patuloy ni Sebastian, habang lumalapit sa kanya. Sa tingin ko nahulog ka na sa akin. Bakit hindi ka maging babae ko? Bago pa makapag-react si Lydia, itinaas ni Sebastian ang kanyang baba at yumuko upang halikan siya. Kabanata 974. Ang hayop na ito ay talagang naglakas loob na bastyusan siya ng ganito. Lydia ay nagalit sa loob, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kakaibang pananabik. Habang ang mabigat na paghinga ni Sebastian ay humaplo sa kanya, bigla siyang nagising sa katotohanan at mabilis na itinulak siya palayo gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sumosobra ka na. Sigaw niya ng galit. Nagbigay si Sebastian ng tusong ngiti, alam niyang nagtagumpay ang kanyang sugal. Sinusubukan lang niya siya. Kung talagang galit siya, sana sinampal na niya siya ngayon. Gayunpaman, hindi siya. Sa kabila ng pagkakaroon ng galit na itsura, mas marami pang kahihiyan sa kanyang ekspresyon kaysa tunay na galit. Lily, sa tingin ko dapat mo itong seryosohin. Bukod sa aking nakaraan, sa anong paraan ako mas masahol pa kaysa kay Juniper? Sa halip na hayaan siyang sirain ka, hindi ba mas mabuti pang piliin mo ako? Tanong ni Sebastian, habang nakangiti pa rin. Isara mo ang bibig mo. Huwag mo akong tawaging Lily. Tawagin mo akong MS Lockhart o Lydia, galit na sabi ni Lydia. Siyempre, Lily, sagot ni Sebastian na may ngiting nakangiti. Ikaw. Itinuro ni Lydia ang nanginginig na daliri sa kanya, puno ng galit. Pero sa huli, ibinabalang niya ang kanyang kamay. Tulad ng hinala ni Sebastian, hindi talaga siya galit sa kanya. Sa katunayan, nahulog na siya sa kanya. Sa parehong hitsura at lakas, si Sebastian ay labis na nakahihigit kay Juniper. Bumalik tayo sa usapan. Ano na ang tungkol sa kasunduan na pinag-usapan natin kanina? Pwede bang sumang-ayon ka sa mga kondisyon ko? Tanong ni Lydia. Pinag-isipan ni Sebastian ang kanyang baba. Si MS Sidorev ay tumulong sa akin noon, at sa kanya kita nakilala. Pero ngayon, humihingi ka ng eksklusibong karapatan sa lahat ng aking mga susunod na pag-aayos ng PIL. Parang sinusunog mo na ang lahat ng ugnayan nyo, hindi ba? 70%. Kukunin ko ang 70% ng mga gamot, at sisiguraduhin kong bibigyan si Damant ng ibang negosyo para makabawi, nakipagkasundo si Lydia. Sa tingin ko, mas makatwiran ang 50%. 80. Sagot ni Lydia. 70. At yan na ang huling alok ko. Siyempre, kung ikaw ang babae ko, ibibigay ko ang lahat ng iyon, dagdag ni Sebastian na may mapanuksong ngiti. Lydia ay nag-rolling ng kanyang mga mata. Sige. 70%. Ngayon, ilang pildores ang mayroon ka? Wala sa ngayon. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag nakagawa na ako ng mas marami, sabi ni Sebastian. Sa katotohanan, ang kanyang storage space ring ay naglalaman pa rin ng 12-dosenang bote ng mga gamot, ngunit wala siyang balak na ibenta ang mga iyon. Sa loob ng ilang araw, gaganapin ang malaking torneo ng sekta sa Southmount, at nais niyang itabi ang mga pil bilang regalo para kina Lillian at Lana. Nagpalitan sila ng mga transmission opal bago humarap si Sebastian sa kanya at sinabi, Lily, ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Huwag mong sasabihin kanino man ang nangyari ngayon, lalo na tungkol sa aking pagkakakilanlan. Tumanggo si Lydia bago mabilis na tumakas. Sa buong oras, titig na titig si Sebastian sa kanya at paulit-ulit na tinawag siyang, Lily, at nagkaroon pa siya ng ilang mga galaw sa kanya. Sinasabi ko lang, medyo natatakot siya sa kanya.
Habang pinapanood niyang tumakas siya, hindi mapigilan ni Sebastian ang mapanghamak ng ngiti. Mukhang marami pa rin akong alindog. Juniper, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Huwag mo akong sisihin sa pagnanakaw ko sa mapapangasawa mo. Kinabukasan, sumakay si Sebastian sa isang mahiwagang uwak kasama si Irvin F. nagtungo sa Gaudium Sect upang dumalo sa salusalo na ipinagdiriwang ang promosyon ni Galen sa Lesser Deity Master Realm. Sila Roman, Damon, at Ramiro ay naglakbay din kasama nila, kasama ang ilang iba pang tao mula sa Skyd. Ang Panginoon ng lungsod at ilang makapangyarihang pamilya, tulad ng pamilya ni Stephanie, ay naroroon din. Kabanata 975. Kung ang buong Southmount ay kasangkot, mas marami pang tao ang dadalo. Sa wakas, si Galen ang tanging hayagang kinikilalang master ng Lesser Deity sa bansa. Sa katunayan, ang mga tao mula sa labas ng Southmount ay naglalakbay din patungo sa Gaudium Sect upang mag-alok ng pagbati, kabilang ang ilang mas makapangyarihang mga paksyon. Gayunpaman, hindi sila para kay Galen. Sa halip, nakatuon sila sa nakatatanda ng Gaudium Sacred Ground. Ang nakatatandang pinuno ng Gaudium Sacred Ground ay tunay na isang unang klaseng guro sa mundong ito, at sa kapangyarihan ng Sacred Ground na sumusuporta sa kanya, lahat ay nais makuha ang kanyang pabor. Sa daan, tumingin si Irvin kay Sebastian at nagbabala, kapag narating natin ang Gaudium Sect, kailangan mong humingi ng tawad kay Juniper, ang batang leader ng sekta. Kahit na siya'y manakit o magmura sa'yo, kailangan mo itong tiisin. Tanging sa pamamagitan ng pagpapakalma sa kanya magkakaroon ka ng pagkakataong makaligtas. Ang katulong na dekano, si Roman, ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Mr. Styles ay tama. Ang tunay na lalaki ay alam kung kailan dapat yumuko at kailan dapat tumayo ng matatag. Kapag dumating ang tamang panahon, kami ni Mr. Styles ay mamamagitan para sa iyo. Basta't ikaw ay tapat, baka mapatawad nila ang iyong buhay. Ramiro sumingit na may mapanghamak na tono, nadakma na niya si Mr. Gaudium ng 2 beses. Kahit hindi siya patayin ni Mr. Gaudium, tiyak na papaluan siya nito hanggang sa kalahating mamatay. Kung ako sa iyo, papaluan ko na ang sarili kong mga braso pagdating ko at magmamakaawa ng tawad sa aking mga tuhod. Walang sino man sa mundong ito ang makapagpapaluhod at makapagpapasorry sa akin na isinilang pa, sagot ni Sebastian na may malamig na pag-ungol. Sige. Ikaw naman ang nagsabi niyan. Tingnan natin kung may lakas ka pa ng loob kapag makarating tayo sa Gaudium Sect, pang-aasar ni Ramiro. Ramiro, tama na yan. Sinalubong siya ng masamang tingin ni Roman bago lumingon kay Sebastian. Sebastian, hindi ka maaring magpakita ng ganyang pag-uugali. Maaaring matigas ang mga salita ni Ramiro, pero may katotohanan ang mga ito. Kailangan mong malaman kung kailan ka dapat huminto. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Si Sebastian ay simpleng ngumiti nang hindi sumasagot. Sa kanyang mga mata, walang halaga ang Gaudium Sect. Kahit si Galen, hindi siya magagawa ng marami. Ang tanging alalahanin ay isang nakatatanda mula sa Sacred Ground ang panauhin sa Gaudium Sect, na nagplano na ipakasal ang kanyang apo kay Juniper. Kung may ginawa ang nakatatanda laban sa kanya, maaaring maging masama ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, nariyan si Lydia sa kanyang panig, at pumayag siyang tumulong sa kanya. Siyempre, hindi naman papayag si Sebastian na lubos na iwanan ang kanyang kapalaran sa kamay ng iba. May isa pa siyang asong nakatago, kahit na umaasa siyang hindi na ito kailangan. Ang mahiwagang tagak ay lumapag ng may kagandahan sa Rejoice Peak, at lahat ay bumaba. Tumangala si Sebastian at nakita ang kahangahangang Gaudium Sect sa harap niya, kumikislap sa gintong kaluwalhatian. Ang ulap ay umiikot sa paligid ng sekta, nagbibigay dito ng isang maladyos at kakaibang aura. Sa pasukan, isang grupo ng mga tao sa marangyang kasuotan ang nakatayo at handang salubungin ang mga bisita. Si Irvin ang nanguna kina Sebastian at sa iba pa, nakipagpalitan ng mga bati sa mga host mula sa Gaudium Sect. Sa sandaling iyon, lumitaw si Juniper. Ang kanyang tingin ay napadpad kay Sebastian, isang kisap mata ng puot ang tumawid sa kanyang mga mata. Hinaharap ni Sebastian ang kanyang titig ng hindi natitinag, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Agad na hinailan ni Irvin si Sebastian sa tabi at bamulong ng may pangangailangan,
bilasan mo at humingi ka ng tawad kay Mr. Gaudium. Tumawa si Sebastian at sumagot, wala akong ginawang mali. Bakit ako hihingi ng tawad? Ang mukha ni Juniper ay agad na nagalit. Sebastian, paano mo nagawang maglakas loob na magyabang sa aking sect? Ang karamihan mula sa Gaudium sect ay mabilis na pumalibot sa kanila, ang kanilang mga ekspresyon ay nakakatakot. Si Irvin ay basang-basa ng malamig na pawis at nagmakaawa kay Sebastian. Sebastian, paano mo nasabi kay Mr. Gaudium iyon? Humingi ka ng tawad agad. Sige na, pasensya na, bulong ni Sebastian, para lang mapakalma si Irvin. Gayunpaman, para kay Juniper, ang kanyang mga salita ay parang sampal sa mukha. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit, namumuo ang mga ugat sa kanyang noo. Itinuturo ang nanginginig na daliri kay Sebastian, nagngangalit siya habang kinagat ang kanyang mga ngipin, walang hiya ka. Akala mo ba ng isang simpleng paghingi ng tawad ay mabubure ang ginawa mo? Ang karamihan mula sa Gaudium sect ay nagsimulang kumilos. Ang ilan sa kanila ay nagwagayway ng kanilang mga kamaon ng galit at sumigaw sa puot. Ang batang ito ay sobrang mayabang, kailangan siyang turuan ng leksyon. Tama. Dapat siyang parusahan ng mabigat. Samantala, may mga nagbubulungan sa kanilang sarili. May kapal ng mukha si Sebastian, ang lakas ng loob niyang kumilos ng walang takot sa Gaudium sect. Parang hinahanap na niya ang kamatayan. Lalong lumawak ang ngiti ni Sebastian habang nakayakap ang mga braso sa kanyang dibdib. Sumagot siya ng kalmado, pasensya na sa mabigat na kamay ko noon. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, magiging mas banayad ako kapag sinaktan kita. Kabanata 976. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon mula sa bibig ni Sebastian, lahat ay nagulat. Ito ay hindi isang paghingi ng tawad. Malinaw na ito ay isang hamon. Ang lakas ng loob mong magpakita ng ganitong kawalang galang kay Mr. Gaudium. Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal ng mukha ng batang ito. Patayin siya. Ang mga tao ng Gaudium sect ay nagalit ng labis. Si Juniper ay labis na nagalit, at sumigaw siya, patayin siya ngayon na. Sa utos ni Juniper, isang grupo ng mga miyembro ng Gaudium sect ang sumugod kay Sebastian. Ang kanilang mga mata ay puno ng masamang balak. Sinubukan ni Irvin at Roman na makialam, ngunit ilang matatandang miyembro ng Gaudium sect ang mabilis na hamarang sa kanilang daraanan. Habang pinapanood ang eksena, may ngiting mapagmataas si Ramiro. Habang papalapit na ang sitwasyon sa malayo. Tigil. Lahat ay lumingon upang makita ang isang marangal na babae na naglalakad patungo sa kanila. Si Lydia iyon. Kumilos siya ng may kagandahan tulad ng isang paro-paro, at pagdating niya kay Juniper, sinabi niya, huwag ka sanang magpadalos-dalos, Mr. Juniper. Ngayon ay masayang okasyon ng iyong lolo. Hindi mo kayang magdulot ng gulo dito. Bukod pa rito, sa dami ng mga bisita, ang pagsisimula ng away ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang kaguluhan. Lalo pang lumaki ang galit ni Juniper nang makita niyang nanlilimos si Lydia para kay Sebastian, pero alam niyang hindi niya kayang hindi respetuhin siya sa harap ng lahat. Pinipigilan ang kanyang galit, tinignan niya si Sebastian at sinabi, sige. Para kay Lily, palalampasan kita, sa pagkakataong ito lang. Si Sebastian ay simpleng ngumiti, hindi nag-aalala. Basta't hindi makialam ang lolo ni Lydia, wala siyang dapat ikatakot. Si Sebastian at ang kanyang mga kasama si Irvin, ay pumasok sa Gaudium sect. Tumingin si Irvin kay Sebastian at sinabi, sobrang padalos-dalos mo kanina. Inutusan kita na humingi ng tawad kay Juniper, pero sa halip, ginalit mo pa siya. Kung hindi pa sumingit si MS Lockhart, hindi ko alam kung paano ka makakalabas sa gulo na yon. Sabi ni Roman ng may kaalaman, Sebastian, ang tunay na lalaki ay alam kung kailan dapat yumuko at kailan dapat tumayo ng matatag. Kung patuloy kang kumikilos ng walang ingat, hindi ka namin mapoprotektahan. Salamat sa payo mo. Isa sa alang-alang ko ang payo mo, tugon ni Sebastian ng may paggalang. Ang sekta ng Gaudium ay nakatayo sa tuktok ng isang mataas na bundok, napapalibutan ng mga ulap at hamog. Ang mga gintong bulwagan nito ay kumikislap, naglalabas ng isang aura ng kadakilaan. Ang panlabas na lugar ng salo-salo ay parehong maluwang at marangya,
na may mga maayos na nakahandang mesa, pagkain at inumin. Sa mga sandaling iyon, ang lugar ay puno na ng mga bisita mula sa iba't ibang sekta, lahat ay nagsasaya. Habang tinitingnan ang madla, napansin ni Sebastian ang isang pamilyar na mukha. Si Feilin iyon. Ang kagandahan ni Feilin ay parehong mapayapa at kapansin-pansin. Nakasimple ngunit eleganteng gown, para siyang isang diyosa ng kalangitan, ang kanyang presensya ay nag-iwan ng mga tao na walang hininga. Wow! Ang ganda niya! Hindi nakapagtataka na hindi mapigilan ni Mr. Juniper ang pag-iisip tungkol sa kanya, sabi ng isa sa mga batang disipulo na may paghanga. Isa pa ang tumango bilang pagsang-ayon, napakaganda niya. Para siyang diwata. Kahit ikumpara kay Lilian, kasing ganda niya ito. Speaking of Lilian, matagal na siyang nagko-cultivate ng mag-isa. Sa tingin mo ba magpapakita siya para sa handaan ni Mr. Gaudium ngayon? Interesadong tanong ng isang tao. Siguradong darating siya. Malamang darating na siya anumang minuto, sagot ng isa sa kanila. Lahat sila ay hindi mapigilan ang kanilang paghanga kay Lilian. Gayunpaman, sa mga sandaling ito, karamihan ng atensyon sa bulwagan ng piging ay nakatuon kay Feilin, lalo na mula sa mga lalaking disipulo. Ang kanilang mga tingin ay puno ng paghanga at pagkamangha. Samantala, hindi maikukubli ng mga babae ang kanilang inggit at selos. Nang makita ni Feilin si Sebastian, nagulat siya at natarante ng sandali. Hindi niya inaasahan na makikita siya dito. Hindi nagtagal, si Lydia ay kamangha-mangha rin sa kanyang marangyang kasuotan, mukhang napakaganda. Nang makita niya si Sebastian, ngumiti siya habang ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bahagyang hiya. Gayunpaman, si Juniper, na nakatayo sa tabi niya, ay tila lubos na nakatuon kay Feilin. Sa halip na tingnan ang sarili, patuloy siyang nakatitig kay Feilin. Mabilis na napansin ni Lydia ang pagkaabala ni Juniper, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang lumingon siya kay Sebastian, napagtanto niyang nakatingin din ito kay Feilin, na lalo pang nagpulala sa kanyang inis. Kabanata 977. Tingnan nyo. Nandito na si Lilian. Biglang nagkagulo ang mga tao habang nakatingala sila sa langit. Isang mystic crane ang lumipad papunta sa kanila, sakay ang dalawang babae sa likod nito. Isa sa kanila ay nakasuot ng mahabang puting asul na damit, ang tela ay malapad at malambot na parang mga ulap na lumilipad, tinahiyan ng mga masalimuot na disenyo na kumikislap na parang mga bituin sa kalangitan ng gabi. Ang mahahabang buhok niya ay bumuhos pababa sa kanyang likod, dahan-daang humahaplos sa kanyang maputing balat. Ang kanyang mukha ay napakaganda, ang kanyang mga kilay ay pino, ang kanyang mga mata ay malalim at napakalinaw, at ang kanyang mga labi ay napakaliit. Bawat galaw niya ay naglalabas ng biyaya at karangyaan. Ang taong ito ay si Lilian. Siya ay kinilala bilang pinakamaganda sa Gaudium sect. Ang isa pang babae ay si Gina. Nagsuot siya ng pink na malambot na damit na lumilipad sa hangin. Ang kanyang mga katangian ay matamis at kaakit-akit, ang kanyang mga mata ay napakaliwanag, at ang kanyang ngiti ay maganda, na nagbigay sa kanya ng likas na kaakit-akit na alindog. Sa sandaling makita sila ng masa, sila ay lubos na nahulog sa kanilang alindog. Pati si Juniper ay hindi nakatiis na sumulya pa ng ilang beses. Ang kanyang tingin kay Gina ay puno ng pagmamahal at tindi. Siyempre, napakamahinahon ng ngiti ni Sebastian. 3 taon na ang lumipas mula nang huli makita ni Sebastian sina Lilian at Gina, at halos hindi sila nagbago. Kung mayroon man, lalo pa silang naging ethereal, tulad ng mga diwata sa kwento ng pananampalataya. Sa sandaling iyon, parehong nakita ni Lilian at Gina si Sebastian sa karamihan. Pareho silang labis na nagulat. Pagbaba nila mula sa mahiwagang uwak, agad silang tumungo sa kanya. Sebastian. Tumakbo si Gina papunta sa kanya na may ngiti-ngiti. Sobrang saya niya. Bagaman hindi nagsalita si Lilian, halata namang masaya rin siya. Hindi pwede. Kilala ba nila Lilian at Gina yung lalaki na yon? Mukhang sobrang close sila. Nagulat ang mga tao. Si Juniper ay labis na seloso. Bagaman may nararamdaman siya para kay Feilin, hindi niya maikakaila ang kanyang interes sa mga babae tulad ni Lilian at Gina. Gayunpaman, mula nang sumali sa Gaudium sect,
Ang dalawa ay ginugol ang karamihan ng kanilang oras sa pagninilay, na nag-iwan sa kanya ng walang pagkakataon na makalapit sa kanila. Hindi niya inaasahan na kilala nila si Sebastian. Hindi lang iyon, sobrang lapit pa nila sa kanya. Kamusta na kayong dalawa sa lahat ng mga taon na ito? Tanong ni Sebastian habang tinitingnan ang dalawang babae. Ayos naman kami. Ikaw, kamusta? Sagot ni Lilian. Ayos lang ako. Pagkatapos ng salo-salo, maghanap tayo ng tahimik na lugar para makapagkwentuhan ng maayos, sabi ni Sebastian na may ngiti. Ang pagbisita niya sa Gaudium Sect ay hindi lamang para sa salo-salo. Pumunta siya pangunahin upang makita sina Lilian at Gina. Mas mahalaga, may isang bagay na mahalaga na kailangan niyang pag-usapan kay Lilian. Bilang karagdagan sa pag-uusap, umaasa siyang makipag-ugnayan sa kanya, gamit ang kanyang pangunahing asensya upang matulungan siyang mabuo ang kanyang espiritual na sentro. Bago pa siya makapagsalita ng higit pa, isang biglaang alon ng pagpatay ang sumalubong sa hangin. Agad na nakaramdam ng lamig ang mga tao, na parang sila'y nahulog sa isang nagyayelong kalaliman. Ang takot ay bumuhos sa kanila, na nag-iwan ng kanilang mga mukha na mapatlas sa takot. Tumangala si Sebastian at nakita ang isang matanda na may uban na nakatitig ng diretso sa kanya. Walang iba kundi ang host ng bangkit ngayon, si Galen. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila kumikislap ang hangin sa pagitan nila sa tindi. Kabanata 978. Ang tingin ni Galen kay Sebastian ay puno ng pagnanasang pagpatay. Sumagot si Sebastian nang may pang-aalipusta ng ngiti. Nakaharap na niya si Galen minsan noon, bago siya bumisita sa Swordati. Noong mga panahong iyon, tanging sa pamamagitan ng pagsalakay lamang siya nakakuha ng kalamangan. Kung hindi, hindi siya magiging malaking hamon. Pagkatapos magpalipas ng isang buwan sa pagsasanay sa Chimes Tower, malaki ang pagbuti ng mga kasanayan ni Sebastian sa pakikipaglaban. Kung makikipaglaban sila ulit ngayon, sigurado siyang 70% na kaya niyang talunin ito. Sebastian, anong nangyayari? Ginalit mo ba si Mr. Gaudium? Tanong ni Gina nang may pag-aalala. Ang mukha ni Lilian ay nagpakita rin ng pag-aalala. Tumawa si Sebastian habang sinasabi, kayo dalawa ay nasa pag-iisa, kaya marami kayong hindi alam. Sa madaling salita, may alitan ako sa inyong Gaudium Sect, lalo na kina Galen at Juniper. Papatayin nila ako kung kaya nila. Ano? Laking gulat ni Lilian. Paano nangyari ito? Bakit ka nandito? Sebastian, tumakbo ka na. Nanginginig sa takot ang boses ni Gina. Ngumiti si Sebastian at sinabi, huwag kayong mag-alala. Kaya ko to. Tumingin si Galen kay Sebastian at malamig na sinabi, bata, ang kapal ng mukha mo para magpakita sa sect namin. 11. Nagbigay si Sebastian ng bahagyang ngiti. Hindi ba pinadalhan mo ako ng imbitasyon? Hindi naman tama kung hindi ako pupunta. Ngumisi si Galen. Well, matapang ka. Kapag natapos na ang piging na ito, tatapusin natin to. Tumingin ang mga tao kay Sebastian na parang patay na siya. Pinahiya niya si Juniper ng 2 beses, at sa halip na tumakas, naglakas loob pa siyang dumalo sa salusalo. Napakatanga niya. Si Lilian at Gina ay parehong balisa at kinakabahan. Sebastian, si Mr. Gaudium ay isang lesser deity master. Hindi mo siya matatalo. Kailangan mong makahanap ng paraan para makatakas. Pagkatapos ng mahigit 3 taon ng masusing pagsasanay, parehong nakagawa ng malalaking hakbang ang dalawang babae sa kanilang pagsasanay at nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa pagsasaka. Alam nila kung gaano katikot ang isang lesser deity master. Habang makapangyarihan si Sebastian, iyon ay sa mundong dati nilang kilala kaya, hindi siya gaanong mahalaga sa mundong ito. Hindi pa banggitin si Galen, kahit ang matanda mula sa isang random na sekta ay madali siyang mapapatay ng hindi man lang napapagod. Siyempre, sobrang sigurado sila dahil kapag may nakarating na sa demigod realm, ang paggawa ng anumang progreso ay naging napakahirap. Nandito na sila ng mahigit 3 taon, at ang Gaudium Sect ay nagbigay sa kanila ng sapat na mga mapagkukunan para sa pagsasanay. Araw-araw, pinipilit nila ang kanilang mga sarili hanggang sa kanilang mga hangganan at masigasig na nag-ensayo. Pagkatapos ng lahat ng panahong ito,
Umabot lamang si Lilian sa antas ng 3-star demigod, habang si Gina ay umusad lamang sa 2 stars. Gayunpaman, si Gina ay itinuturing pa ring henyo, habang si Lilian ay tinawag na walang kapantay na henyo. Sa kanilang mga mata, ang pinakamagandang maabot ni Sebastian sa puntong ito ay isang 5-star demigod, sa pinakamataas. Opisyal nang nagsimula ang salo-salo, kung saan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang pamilya at sekta ay lumapit upang batiin si Galen, nag-aalok ng marangyang mga regalo bilang parangal sa kanya. Maya-maya, isang lalaking mukhang nasa kanyang 50 taon ang bumaba mula sa langit. Bagaman mahigpit na pinigilan ang kanyang aura, naglalabas siya ng isang nakakatakot at hindi maaabot na presensya. Lolo. Pagbagsak ng lalaki, agad na lumapit si Lydia upang batiin siya. Agad na napagtanto ni Sebastian na ang lalaking ito ay lolo ni Lydia. Bagaman mukhang mga 50 lang siya, hinala ni Sebastian na ang tunay na edad nito ay nasa 70-80. Magpugay kay Mr. Lockhart. Mister, ang titulo na ginagamit upang tawagan ang mga may mataas na antas ng pag-aaral. Pagdating niya, nagmadali ang lahat ng naruroon upang magbigay galang. Kabanata 979. Mr. Lockhart. Sa sandaling ito, biglang humakbang si Phelan pasulong, tinawag siya sa paraang nag-iwan ng lahat ng naruroon na nagulat. Dapat ikaw ang anak ng pamilya Linwood, sabi ni Luther Lockhart ng may kabaitan. Tumango si Phelan. Sinabi ng aking ama na pumunta ako at batiin ka. Ang bilis talaga ng panahon. Noong huli kitang nakita, halos 3 talampakan ka lang ang taas. Tingnan mo na ngayon matanda ka na, sabi ni Luther nang may pangungulila. Naalala ko na, ikaw ang panganay na anak ng pamilyang Linwood, sabi ni Lydia, nang makilala ang koneksyon. Ngumiti si Phelan at tumango sa kanyang direksyon. Bumalik ng ngiti si Lydia. Agad na umupo ang lahat, nag-toast at nagpalitan ng mga bati, ang atmosfera ay puno ng saya at tawanan. Matapos ang ilang rounds ng inumin, mananatiling masigla ang atmosfera pagkatapos, tumayo silang dalawa ni tagkatapos, tumaw Luther at Galen. Itinaas ni Luther ang kanyang boses upang magbigay ng anunsyo na may ngiti, mahal kong mga kaibigan at pamilya, mayroon akong napakagandang balita na nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Sa puntong ito, napatigil ang mga tao. Lahat ay lumingon upang tingnan sila. Nagpatuloy si Galen, matapos ang maingat na pag-iisip, napagpasyahan naming ayusin ang kasunduan sa pagitan nina Juniper at Lydia. Tumayo si Juniper, ang kanyang mukha ay puno ng kasiyahan. Mabilis siyang yumuko sa kanilang dalawa at sinabi, salamat sa karangalang ito. Nangako akong aalagaan si Lydia ng mabuti. Gayunpaman, tila hindi pareho ang sigla ni Lydia. Sa halip, siya ay tila nag-aatubili. Tanggap na niya ang kapalarang ito, ngunit pagkatapos ng kanyang pag-uusap kay Sebastian kahapon, lalo pang tumibay ang kanyang puso laban sa ideya. Lolo, ayoko nito, biglang nagtipon ng lakas ng loob si Lydia at nagsalita. Sa sandaling iyon, ang buong silid ay tahimik. Ang ngiti sa mukha ni Juniper ay agad na nanlumo. Luther ay napatigil saglit, pagkatapos ay bahagyang pinagalitan siya, Lydia, anong kalokohan ang sinasabi mo? Pumayag tayo dito noon. Si Juniper ay isang magandang kapareha para sa iyo. Siya ay gwapo at may talento. Bagay kayong dalawa sa isa't isa. Tumayo si Sebastian at sinabi na may ngiti, Mr. Lockhart, may isang bagay na hindi mo alam. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit tumatanggi si MS Lockhart ay dahil mayroon na siyang taong mahalaga sa kanya. Ano? Nagtaka ang mga tao sa gulat, habang ang mukha ni Juniper ay lumabo, na parang nilunok niya ang mapait na gamot. Pagkatapos noon, siya ay nagalit. Tinitigan niya si Sebastian at sinabi, Sebastian, wala kang kwentang sinasabi. Kung patuloy mong pinapalala ang sitwasyon, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Ang aura ni Galen ay nagliyab ng masamang balak habang malamig na nakatitig siya kay Sebastian. Hoy bata, pinapayuhan kita na mag-ingat sa sinasabi mo, o hindi ako magdadalawang isip na alisin ka dito mismo. Sebastian, please huwag ka nang magsalita pa, mabilis na pakiusap ni Lilian, na halatang natatakot. Pagkatapos, humarap siya kay Galen at sinabi, Mr. Gaudium, pakiusap,
patawarin mo siya. Sobrang lasing na siya at nag-iingay. Huwag mong seryosohin ang kanyang mga sinasabi. Tumawa lang si Sebastian at sinabi, lahat ng sinabi ko ay totoo. May tao talagang nasa isip si MS Lockhart. Lydia, totoo ba ito? Tanong ni Luther habang tinitingnan siya. Oo, sabi ni Lydia, pinipilit ang kanyang lakas ng loob. Sino ito? Tanong ni Luther habang lalo siyang nagiging seryoso. Lydia ay tumingin kay Sebastian ng walang pag-iisip. Sa katunayan, wala siyang taong tunay na minahal. Kung kailangan niyang pumili, siya na iyon. Gayunpaman, hindi niya masabi iyon ng malakas. Galit na sina Galen at Juniper kay Sebastian, at kung aminin niya na siya ang kanyang pinili, tiyak na magagalit sila kaagad. Maaaring kumilos pa si Luther, at ilalagay nito si Sebastian sa panganib. Habang nalulumbay si Lydia sa kanyang mga iniisip at hindi alam kung ano ang gagawin, humakbang si Sebastian pasulong. Sa hindi inaasahan ng lahat, hinawakan niya ang kanyang kamay. Kabanata 980. Ang bulwagan ay nahulog sa isang katahimikan na napakalalim na kahit ang tunog ng pagbagsak ng karayom ay maririnig. Lahat ay napalunok sa gulat, at ang kawalang paniwala ay nakasulat sa mukha ng lahat. Nagulat si Lydia. Sinubukan niyang hilahin ang kanyang kamay, pero mahigpit na humawak si Sebastian upang pigilan siyang makawala. Pakawalan mo siya. Pagkatapos ng maikling katahimikan sumiklab ang galit ni Juniper. Sa isang sigaw, sumugod siya kay Sebastian na parang palasong pinakawalan mula sa busog. Nagbigay siya ng sipa na tuwirang tinamaan ang ulo ni Sebastian ng buong lakas. Mula nang matalo kay Sebastian noong nakaraang pagkakataon, walang tigil ang pagsasanay ni Juniper. Dumating si Luther ilang araw na ang nakalipas at pinayagan siyang sumali sa banal na lupa. Ipinasa rin niya ang mga sinaunang teknik kay Juniper at binigyan siya ng ilang cultivation boost pills. Matapos sundin ang mga sinaunang teknik, lubos na bumuti ang lakas sa laban ni Juniper. Matapos uminom ng mga table tas, nakalusot siya sa 6 na bituin na demigod na antas. Ang kanyang lakas ay ilang beses na mas malakas ngayon kumpara isang buwan na ang nakalipas. Dahil sa galit, ang kanyang sipa ay tumama na parang bagyo na kayang wasakin ang lahat ng nasa daraanan nito. Mag-ingat ka. Sabay-sabay na sigaw ni Lillian, Gina, Damon, at Stephanie. Sa sandaling iyon, sumigaw din si Lydia at sinampal si Juniper gamit ang kanyang palad. Bagaman wala pa siyang 22 taong gulang, siya ay labis na talentado. Bilang anak ng isang guild ng mga mangangalakal, mayroon siyang akses sa masaganang mga mapagkukunan para sa pagtatanim. Bukod pa rito, bilang isang disipulo ng Sacred Ground, naabot na niya ang antas ng isang 5 bituing demigod. Isang malakas na pagsabog ang umabot habang sumabog ang nakakatakot na enerhiya palabas. Si Juniper ay natumba sa lakas ng puwersa, at lumaki ang kanyang mga mata sa gulat sa napakalakas na kapangyarihan. Hindi rin nakaligtas si Lydia, dahil ang kanyang panloob na enerhiya ay nagngangalit ng mabangis sa loob niya. Noong mga sandaling iyon, isang daloy ng purong enerhiya ang pumasok sa kanyang palad, na agad na nagpakalma sa kaguluhan sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay biglang tumingin kay Sebastian sa gulat. Alam niyang tiyak na kahanga-hanga ang kanyang antas ng pagsasanay kung natalo niya si Juniper ng 2 beses. Ngunit ang enerhiyang kanyang ipinuhos sa kanyang katawan ay nag-iwan sa kanya ng hingal. Hindi lamang ito labis na dalisay kundi umabot na rin sa pinakamataas na antas ng demigod. Juniper, huwag kang magpadalos-dalos. Nagulat si Galen nang magmadali siya patungo sa kanyang apo at humawak sa balikat nito. Alam niya nang higit pa sa sinuman kung gaano delikado si Sebastian. Kahit na siya'y makialam, walang garantiya na siya'y mananalo. Sa lakas ni Juniper, ang pag-aaway kay Sebastian ay magdudulot lamang ng kanyang kamatayan. Lumiko si Galen kay Sebastian, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng nakamamatay na intensyon. Mayabang na gago, akala mo ba walang makakapigil sa'yo? Sebastian ay bahagyang ngumiti. Lydia at ako ay nagmamahalan. Bakit ang tindi ng pagnanais mong paghiwalayin kami? Ang mukha ni Juniper ay namula sa galit sa mga salitang iyon. Hayop ka, akala mo ba pwede mong agawin ang aking kasintahan sa Gaudium sect?
Papatayin kita. Sebastian ay ngumiti ng may paghamak. Isang taluna na katulad mo ay hindi kailanman makakapatay sa akin. Pumutok ang galit ni Juniper. Huwag mong isipin na patuloy akong matatalo sa'yo. Mas lumakas ako mula noong huli tayong naglaban. Kung tunay kang lalaki, tumigil ka na sa pagtatago sa likod ng isang babae at harapin mo ako ng harapan, kukunin ko ang pangalan mo kung hindi kita papakumbabin. Tumahimik ka. Wala kang laban sa kanya. Sigaw ni Galen nang may pangangailangan. Hindi niya nabanggit ang kanyang pagkikita kay Sebastian sa sinuman, kaya walang ideya si Juniper kung gaano talaga katindi si Sebastian. Lolo, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Alam kong kaya kung patayin siya ngayon, sigaw ni Juniper sa inis. Hindi mo naiintindihan kung gaano kalakas ang batang ito. Huwag kang magpakabaliw, bulong ni Galen.